Pag-uusapan pa natin ang buhay ng mga badyaw kasama si Mobile Journal, Francis Orsio. Francis, yung komunidad ng mga badyaw dito sa Bonggao, Tawi-Tawi, gaano kalaki ang kanilang populasyon doon? At pangingisda pa rin ba ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao roon? Pops J, pag-usapan muna natin yung kabuang bilang ng populasyon doon. Nasa 440,000 kasi, ayon sa 2020 census, yung populasyon ng mga naninirahan doon sa buong Tawi-Tawi. Pero dito sa Bonggao, nahahati kasi sila sa tatlong etniko. Nandiyan yung Tausug, Sama-Dilia at Sama-Dilaot, yung mga badyaw. Wala tayong particular na data, Pops J, kung ilan sila. Pero sabi ng LGU, pinakamarami daw sa kanilang populasyon, yung mga Sama-Badyaw o yung mga Sama-Dilaot na yung nakikita nga natin dito sa Metro Manila. Pero yung pangingisda, yun talaga yung pinakapangunahing pangkabuhayan nila. Hanggang sa ngayon, no? Yes, Pops J. Anong mga klaseng isda ang mga nahuhuli doon, Francis? Pops J, iba-ibang klase din eh. Malalaki din. Halimbawa, may karaniwan din, may mga tuna. O yung mga iba-ibang shellfish kasi nga mayaman din sa mga lamang dagat yung mismong paligid ng Tawi-Tawi dahil nga napapaligiran sila ng tubig. At yung mga nahuhuli noon, yung mga Sama-Dilaot kasi sila yung mga nakatira talaga sa tabing dagat. Sa tuwi-tuwi na, Francis, may nakikita tayo mga badyaw dito sa Maynila. Tuwing kailan ba natin inaasahan yung pagdami ng badyaw sa Maynila? May panahon ba yan? Yes, Pops J. Nakausap natin yung ilang mga residente doon na talagang nakakasalamuha nga nila yung mga badyaw. Halimbawa, yung Tausug, si Kuya Usama. Sabi niya, karaniwan daw, umaalis yung mga badyaw doon sa Tawi-Tawi, specifically sa Bonggao, tuwing maghahanging habagat o yung magtatag-ulan. At saka kapag magpapasko. Kasi naniniwala yung mga... Ito kapag magpapasko, naniniwala kasi yung mga Sama-Dilaot, yung mga badyaw, na mas maraming tao sa syudad. Kaya sa tingin nila, dahil mas maraming tao, mas kikita sila. Mas kikita sila kasi mas maraming taong magbibigay sa kanila ng tulong. Kapag hanging habagat naman, ang paniniwala naman ng mga badyaw daw, kasi malakas yung tag-ulan yun eh. Tapos yung mga alon, matataas. Mahina ang huli. Mahina ang huli, hindi sila nakakapalaot. Kaya ang diskarte nila, pumunta na lang sa syudad at magmamalimos. Yun yung isa sa diskarte nila. Francis, may mga impormasyon ka ba na nasagap na may mga badyaw bang bumabalik? Halimbawa, na-experience na nila yung pamumuhay sa Maynila. Mahirap din ang buhay dito eh. Tinanong natin, Pops, yung mismong lokal na pamahalaan ng Bonggao. Sinabi doon ng mga nakausap natin from the LGU na may mga bumabalik din talagang mga badyaw. May mga napapasok sa coming hirap from ng Manila buhay or sa iba't ibang syudad. Kasi sabi naman nila talagang yun, dahil nga yun yung native land nila, ang ginagawa lang talaga nila dahil kaya pumupunta sila sa syudad para talaga makahanap ng ibang mapagkakakitaan. Pero kapag tapos ng Pasko or yung hanging habagat, bumabalik din naman sila papunta or pabalik doon sa mismong Tawi-Tawi o doon sa bayan ng Bonggao. May mga programa bang nakatuon para dito sa mga kapatid natin na badyaw ang ating gobyerno? May mga ganun bang klaseng programa? Tinanong natin, Pops J, yung mismong municipality ng Bonggao. Ang isa sa mga programa kasi na tinututukan nila ay yung edukasyon ng mga Sama-Dilaot. Kasi kung titingnan natin yung demography, sila yung mga pinakamaraming populasyon, pero pagdating sa edukasyon, talagang hindi sila nakakaabot ng high school or ng college. So yun yung isa sa mga focus nila. Kasi sabi naman ng LGU, kapag talagang meron kang sapat na edukasyon, mas makakakuha ka ng magandang oportunidad na hanap buhay. Pero yun nga, ang problema kasi doon, Pops J, naniniwala din yung mga badyaw na hindi nila kailangan yung edukasyon, kaya hindi na nila tinatapos minsan yung elementary o kaya hindi na sila papasok ng high school at college. Sobrang bilang din lang talaga yung mga nakaabot ng college na Sama-Dilaot. Pero pagdating din kasi ng mga badyaw dito sa Maynila, ang nagiging kabuhayan nila ay panglilimos, panghihingi ng pera. Yun ang nagiging impresyon ng mga tao. Pops J. Pero sabi din kasi ng mga nakausap nating Tausug, hindi kasi talaga maaarte yung mga Sama-Dilaot. Kaya kahit anong klaseng buhay o kondisyon na meron sila, kahit tumira man sila sa tabing kalsada, sa kalye, wala lang daw yon sa mga Sama-Dilaot o yung mga badyaw kasi talagang sanay sila dun sa hirap ng buhay na nararanasan nila. Okay. Mayroon bang mga partikular halimbawa na lugar dito sa Maynila na alam mong marami ang nagpupuntang mga badyaw doon? Ang pinakamaraming lugar daw dito sa syudad, Pops, yung mga malalapit sa katubigan din. Siyempre, sa halimbawa, port area. sa may port area, doon sa Manila Bay. Kapag halimbawa naglakad-lakad ka dyan or sa mga kalye ng Maynila or kahit saang lugar dito sa Metro Manila na malapit sa tubig, karaniwan makakakita ka ng mga badyaw na kung hindi man sila malapit doon, nasa kalye sila or sumasakay sa jeep. Yung nakikita natin na tumutugtog, sumasayaw, yung mga ganun. Yun na, naglilimos. Yun yung tumatatak na imahe, no?
Okay, maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.